As one church we worship, one God, one faith, in Christ who died to set us free. One body, one spirit, believing in one glorious hope. United we worship Him, united we bow to Him. One God who is over all. Isa pa, one God, one faith, in Christ who died to set us free. One body, one spirit, believing in one glorious hope. United we worship Him, united we bow to Him. One God who is over all. Let's sing holy, holy. Holy, 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 Lord God Almighty, all thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Minsan pa, holy, 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 Lord God Almighty, all thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Let's sing one God, one faith, In Christ who died to set us free, one body, one spirit, believe one God, one faith, in Christ who died to set us free. One body, one spirit, believing in one glorious hope. United we worship Him, united we bow to Him. One God who is over all. For the last time, one God, come on, one God, one faith, in Christ who died to set us free. One body, one spirit, believing in one glorious hope. United we worship Him, united we bow to Him. One God who is over all. One God who is over all. One God who is over all. Tunay nga po na napakabuti po ng ating pong Panginoon. Amen? Amen. Sa pangako, napakabuti po ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, minsan po may mga pagkakataon po na ang hirap-hirap po ng mga sitwasyon natin sa buhay, no po. Minsan po, hindi tayo makatulog. Minsan, parang ang dami-dami nating iniisip, ang dami-dami nating kagulumihanan sa ating buhay. Ang gulo ng bansa, ang gulo ng kung ano-ano pong kaguluhan sa ating pong paligid. Pero po, mabuti po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Sabi po sa Isaiah chapter 55, verse 8, "For my thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord." Sabi po doon, "And my ways are far, far, far beyond anything you can imagine." Amen po ba? So, napakabuti po ng ating Diyos dahil sa kabila ng lahat ng ito, meron po tayong Diyos who is above all. Awitin po natin. Amen. Above all powers, above all kings, above
before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, took the fall and thought of me above all. Yes, God, truly, you are above all. Minsan pa po awitin natin above all. Above all powers, above all Peace, above all nature and all created things, above all wisdom and all ways of man. you were here before the world began. Above all kingdoms, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, you were crucified, laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, trampled on the ground. And taught of me above all. Minsan pa po, awitin natin. Crucified, Lay behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. Purihin ka, Panginoon, sa umaga ito. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan mo po, Amen. Minsan po po, palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Patuloy po kami, Panginoon, sa iyong presensya sa umagang ito. Salamat, Panginoon. Dahil sa iyong kadakilaan, dahil sa iyong kataasan, sa iyong kapangyarihan at kabanalan, Panginoon. Ang lahat ng pagsamba at papuri ay nararapat sa iyo, aming Ama. Ang pagmamahal, pag-ibig, pagpapala, O Diyos, lahat ay aming nadama buhat sa iyo, aming Ama, sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. At mula nga, Panginoon, sa iyong trono sa umagang ito, marapat ang papuri at pasasalamat at pagsamba na aming ibabalik, Panginoon, sa iyo, Diyos. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga kahinaan, mga limitasyon, kumpara sa iyo, Panginoon, sa walang halaga ang aming buhay, ngunit dakila ang iyong pag-ibig, Panginoon. Sino ang tao na iyong lilingapin sa lahat ng iyong mga nilikha? Ang tao, O Diyos, ay nilikha sa iyong wangis, Panginoon. Dahil sa iyong napakahalagang layunin. Ang mahayag, O Diyos, ang iyong pag-ibig. Mahayag ang iyong katapatan. Mahayag ang iyong awa sa lahat ng nilikha, Panginoon. Kaya sa umagang ito, minsan pa namin ikaw ay pupurihin sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan. Muli aming pagpapasalamat, Panginoon, na sa kabila ng aming mga kahinaan, sa kabila ng mga pagkukulang o pagkalugmok dahil po sa maraming pagsubok, maraming pagdududa, maging ang aming pananampalataya ay sumusuko sa maraming mga pagsubok sa buhay. Ngunit bisan pa, Panginoon, ay amin po, Panginoong, nararanasan ang walang hanggan mong katapatan, Panginoon. Nananatili kang tapat, O Diyos, sa kabila ng aming kawalan ng katapatan. Kaya po sa umagang ito, patuloy namin, Panginoong, itataas ka sa aming mga buhay. Aking dinadalangin, Panginoon, sa umagang ito, sa bawat mga salita mo, Panginoon, na aming maririnig, Panginoon, sa lugar nito. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong tinig, ang aming, Panginoong, marinig mula sa ikabuturan ng aming mga puso. Muli, O Diyos, iyong luwalhatiin ang iyong pangalan. Luwalhatiin mo, aming Ama, ang iyong salita sa buhay ng bawat makikinig, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na mabigyan namin, Panginoon, ng napakataas na pagpapahalaga, O Diyos, ang bawat mensaheng aming maririnig, Panginoon, sa umagang ito. At hayaan mo, Panginoon, ang tinig mo, O Diyos, ang siyang mag-aaliw, magbibigay ng kalakasan, magbibigay, Panginoon, ng muling pagtayo o pagtatag ng aming pananampalataya. Anuman ang aming kabigatan o sitwasyon na aming, Panginoong, pinagdaraanan o dinadala sa umagang ito, hayaan mo ang kapangyarihan ng iyong salita, aming Ama, ang patuloy na bumago ng aming puso, ng aming isip, maging ng aming mga damdamin, Panginoon, sa umagang ito. Hayaan mo, Diyos, na sa pagpasok namin sa lugar na ito, taglay namin ang anumang mga sitwasyon ng buhay, lalabas kami sa lugar na ito na pinagpala, Panginoon. Lalabas kami sa lugar na ito, puno ng kagalakan, aming Ama, sapagkat ang iyong salita ay kaaliwan, ang iyong salita ay pag-asa, ang iyong salita ay katotohanan. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong lingkod. Hayaan mo mamutawi sa kanyang bibig, Panginoon, ang iyong mga salita.
At hayaan mo ang kapangyarihan ng iyong salitang magbago ng aming mga buhay, Panginoon, sa umagang ito. Hayaan mo, Panginoon, ang lugar na ito, Diyos, ay mapuno ng iyong kalawalatian. At hayaan mo, Panginoon, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay patuloy na dumaloy sa aming kalagitnaan. Sa lahat ng mga nangihina, Panginoon, makakaranas ng kalakasan. Sa may mga karamdaman, Panginoon, kagalingan, o Diyos, kagaangan ng kanilang mga pakiramdam sa kanilang mga katawan. At ang mga may mga kawalang pag-asa, Panginoon, ay pupuspusin mo sila, puno ng pag-asang buhay, buhat sa iyong mga salita. Panginoon, dinadalangin ko ang bawat ministeryo ng iglesyang ito, Panginoon, na kung saan, O Lord, ay patuloy namin, Panginoong, lalakaran ng iisang dayunin, iisang pagmimisyon, iisang puso, Panginoon, na luwalhatiin ng iyong pangalan, Panginoon. At patuloy kami, O Diyos, sa paggagawa ng mga disipulo mo, Panginoon, pagpapalago ng pananampalataya, aming Ama. Hayaan mo sa bawat aming pong mga usapan, mamumutawi lagi, Panginoon, ang mga katotohanan ng iyong mga salita. Let there be an encouragement, O Lord, to each words, O God, na lumalabas sa aming mga labi, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, sa bawat bibig o bawat salitang lalabas sa aming bibig, Panginoon, bawat isa, Panginoon, ay makakatanggap ng karunungan, mai-edify, Panginoon, mai-encourage, O Lord, magkakaroon patuloy ng pag-asa, Panginoon, at magkakaroon ng kaaliwan. Ilagay mo sa aming mga labi, Panginoon, ang mga salita ng kaaliwan, ang mga salita ng mga katotohanan, Panginoon, na siyang mag-i-encourage, Panginoon, sa lahat ng makakarinig, Panginoon. And I pray, Lord God, give us the ability, O Lord, to minister to one another through our deeds, through our words, through our action, O God. Even the slightest gesture, Panginoon, o mga galaw ng aming mga katawan. Hayaan mo, Lord, ang bawat isa ay maging inviting ang kanilang buhay, Panginoon, patungo sa iyo. Hayaan mo ang bawat salita namin, Panginoon, ay maging inviting, O Diyos, sa mga tao, maging kawili-wili, Panginoon, sa pakikinig ng marami, sapagkat ang salita mo siyang namumuna sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat at aking dinadalangin patuloy, Panginoon, ang pagpupursige, O Diyos, ng bawat isa sa paglagong espiritual. O Lord, sinabi mo, Panginoon, kami man ay nagpapagal, kami man, O Diyos, ay tila humuhukay ng malalim sa puso ng mga tao upang maitanim ang iyong mga salita. Ngunit, ikaw pa rin, Panginoon, ang siyang nagpapalago nito. Kaya po dinadalangin ko, O Diyos, sa umagang ito, give us the ability, O Lord God, that every word na natanim sa aming mga puso, Panginoon, ay maging malagong malago, Panginoon, na nagbubunga ng marami, O Diyos. Kaya sa umagang ito, hayaan mo, Panginoon, ang kapangyarihan mo, ang pag-ibig mo, O Diyos, at ang kagalakan mo, O Diyos, ang siyang aming dadalhin sa lugar na ito. And let the atmosphere of heaven, Lord God, saturate this place, Lord, maging ang bawat sulok ng lugar na ito, at maging sa aming mga puso, Panginoon, ay mamumutawi, O Diyos, ang iyong kagalakan, kalakasan, at kapangyarihan. Ito po ang aking panalangin at pagsamo sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, para po sa pagbasa ng matayang talata, makibukas po kayo sa akin sa Unang Hari, chapter 18, verse 30 hanggang 31. Sabi po dito, nagsalita si Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin, at nagsilapit nga ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Kumuha siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob, na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Papuri po sa Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita.
makakarinig po tayo ng mensahe ng awit na ihatid sa atin ng ating mga mumunting tinig ng UCCS Kids Choir.
Sige po, muli po, atin pong palakpakan ng Diyos sa buhay po ng ating mga kids choir. So, isang pinagpalang umaga po ng pagsamba, mga kapatid. Good morning po. Kamusta po kayo? Sige po. Sige nga po, pakilagay nga po ng ating unang slide. Sige po. Paano po kung isang araw sa inyo pong paglalakad, pagbabiyahe, nakita niyo po itong nakasulat na ito? Today, we don't have any motivational quotes. If you want to give up, give up. Ano po kaya yung ating mararamdaman? Madi-discourage po ba tayo o may encourage? Pakitapik nga po yung inyong katabi. Sabihin niyo po, kapatid, kamusta ka? Ano na ba? Pasuko na ba? O hindi pa? Pero sabi nga po, no, maaaring lahat po tayo ay may pinagdaanan. Pero sabi nga, iiyak sandali, tatayo, magpapatuloy. Kasi sabi nga po, ang mga Pilipino daw po ay kilala bilang palaban. Hindi basta-bastang sumusuko. Amen po ba doon? Ay parang mahina. Parang sumuko na sila. No po? Amen po ba doon? Ano po, yung tipong kahit anong pagsubok, hindi ka agad bumibitaw. Ano po? Kaya nga daw po kahit yung ating pong mga personal na gamit, kapag ito ay nasira, basta lumalaban pa at pwede pa, gagamitin pa rin natin. Ipapaayos pa rin po natin. Ano po? Sabi nga po, marahil daw po sa buhay ng tao sa panahon ngayon, isa daw po sa maituturing na importanteng bagay sa buhay niya ay ang cellphone. Sino po dito may dalang cellphone ngayon? Ay, nahiya. No, nayang taas ng kamay. No po? Kasi nga po ay gamit na gamit natin yung cellphone. No po? Kung dati, kung gusto mo mag-aral, pupunta kang school. Ngayon, kahit sa cellphone lang, through online, makakapag-aral ka na. Kung gusto mo magtrabaho, dati kailangan pumunta ng office, kailangan mong pumunta ng company, pero ngayon pwede ka na rin mag-work. Di ba po? So napakalaki pong gamit ng cellphone. Paggising, pagtulog, kahit saan, ano pa man yung ginagawa mo, kailangan mo nito. At sabi po based po sa research, ito daw po yung pinaka-expensive na cellphone sa buong mundo. Sabi po dyan, ang halaga po niya ay $48.5 million. Yan daw po ay magmamay-ari ng Ninita. No? Siya po ay asawa ng isang, sabi nga po, richest man sa Asia. No po? Maaaring itong cellphone po ito ay hindi po natin afford. No po? Malabo sa atin ito. Maaaring sabihin natin, Jack, pang Android lang kami. No po? Pero sabi nga po, meron din naman po dito sa atin na afford yung iPhone 17 Pro Max fully fade. Meron po bang ganun dito? 2 terabyte, no po? Kaya naman, pero hindi yan, no po? Pero paano po kung yung cellphone natin, hindi man ganyan, ay maging ganito? No po? Yung kamahal-mahal na cellphone mo, biglang bumagsak. Di ba? Sabi nga po, for sure, tsatsagain po natin na ayusin. Jack, nag-o-open pa naman mo, okay pa to, kaya pa to. No po, siguro konting glue lang, kaya pa to. Konting tape lang, sa picture nga po may band-aid pa eh. No, kaya pa to, Jack. Ang mahal eh, hindi ko kayang bumili ng bago. No po, sabi nga, dahil dun sa halaga, pipiliin mong i-repair kaysa replacement or kaysa palitan ng bago. So sa umaga pong ito, ang ating pong pag-uusapan ay yung importance po ng repairing. Pero bago po yun, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, tunay na ikaw po ay mabuti, tapat sa aming pong mga buhay. Walang bagay sa aming pong mga buhay na hindi mo alam. Kita mo ang laman ng aming mga puso, batid mo ang tunay na kalalagayan ng aming buhay sa harapan mo. Kaya naman po, Panginoon, sa umagang ito, ang aking pong panalangin, turuan mo po kami.
Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa kalagitnaan namin, sa bawat puso ng bawat isa sa amin at sa iglesyang ito. Panginoong Jesus, bigyan niyo po kami ng karunungan na sa inyo po nagmumula upang maunawaan namin, makita namin, marinig namin ng malinaw yung tinig mo sa umagang ito. Hayaan mo pong makita namin yung aming mga sarili, ang tunay na kalalagayan namin sa harapan mo sa pamamagitan po ng mensaheng ito. Sa iyo ang mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sa umaga po ito ang ating pong pag-uusapan, repairing the broken altar. Yung purpose po ng ating mensahe sa umagang ito ay upang suriin yung kahalagahan po ng pagsaayos muli na nasirang altar ng ating pong buhay espiritual. Sa pamamagitan po ng mensaheng ito, nais ko pong mamulat, mahikayat at mahamon po ang bawat isa sa atin tungo sa mas matatag, mas malalim na ugnayan natin sa ating Panginoon. So ano nga po ba yung ibig sabihin ng altar sa Old Testament? Sige po. Sabi nga po, sa panahon po ng Biblia, mahalaga po yung simbolo ng altar, no? Bilang lugar ng pagsamba at koneksyon sa Diyos. Ito ang sentro ng mga ritual at sakripisyo sa lumang tipan. At ito po ay hindi lang po basta structure, kundi nagpapahayag po ito ng malalim na ugnayan ng tao sa Diyos. Ito ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos at nagsisilbing sentro ng spiritual encounter. Ngunit paano po kung ang altar ay nasira? Anong mangyayari? Batay po dun sa ating teksto, sa ating pong batayang talata sa 1 Kings chapter 18, maaaring ito po ay familiar na tayo kasi nung mga nakaraang buwan, pinag-aralan po natin yung buhay ni Elijah. Tama po ba? Natatandaan niyo pa po ba si Elijah? Wala na, nakalimutan na din si Elijah. Tama po? So, alam ko pong familiar sa atin yung kwentong ito. Doon sa chapter 18, makikita po doon yung pag-aayos ni Elijah nung nasirang altar ni Yahweh. Sabi nga, merong dating altar doon na nasira na, gumuho na. Sinikap ni Elijah na i-restore ito o i-restore yung bagay na minsang meron na nawala na po ng matagal. Sabi nga po, the possible reason that the altar needs to be repaired was because the nation had turned away from God. Ang dahilan kung bakit kailangang itayong muli yung altar ay dahil po yung bayang Israel ay tumalikod sa Diyos. Sabi nga, practicing idolatry and forsaking the true worship of God. Ano po? Doon po sa kwentong ito, makikita po natin na nagkaroon po ng contest, di ba po? Hinamon ni Elijah yung mga propeta ni Baal na patunayan kung totoo ba talaga yung Diyos nila. So sila po ay nagtayo ng altar, naglagay po ng hain, at nanalangin sa kanilang Diyos na bumaba, tumugod sa pamamagitan ng apoy at sunugin yung alay. Pero kahit ano pong pray ng mga propeta ni Baal, wala pong nangyari. Pero dito po sa buhay ni Elijah, nung siya po ay inayos niya po yung altar, siya po ay naghain ng handog, nanalangin siya sa Diyos at tumugon po ang Panginoon. Ang sirang altar ay sumisimbolo ng espiritual na pagbagsak ng tao. Ang kanilang pagtalikod sa Diyos, po, paglayo dun sa kalooban ng Diyos, ang mga epekto ng mga sirang dambana ay mabigat. Dahil nawalan ng koneksyon ng tao sa Panginoon at maaari po nilang maranasan yung tagtuyot, yung kawalan, hindi lang po physical, kundi sa spiritual na buhay. Sa panahon po natin, sige po, paki-next po. Sa panahon po natin ngayon, we see brokenness all around us. Broken relationship, broken families, broken communities, broken hearts, and even yung sistema ng gobyerno, masasabi natin, broken na. Napakarami. But the question is, do we also see the brokenness in our spiritual lives? Aware po ba tayo dun sa mga panahon na nane-neglect natin yung ating personal na relationship with God?
Panahon na yung ating personal devotion sa Diyos nanghihina na. Panahon na yung apoy ng ating prayer life aandap-andap na. Panahon na yung init at sigla mo dati sa gawain, unti-unti na naglalaho. Dati on fire, ngayon no fire. Dati for the commitment, di ba po? Sige, sama ako dyan para sa Panginoon, para sa gawain ng Panginoon. For the commitment. Pero ngayon, for the content na lang. May maipost na lang. Uy, sumama ka pala sa gawain. Ay, oo, Jack, sumama ako. May picture nga kami. Tanungin mo anong mensahe, ano natutunan. Naalala ko po yung joke ng speaker. Yung mga panahon na yung kasalanan unting-unting nag-uugat sa puso natin. Yung nakagawa ka ng kasalanan, sabi mo, ngayon lang to. Hindi na mauulit. Pero yung isa, nadagdagan pa ng 2, naging 3, naging 4, naging 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanggang sa na-enjoy mo na. Hello? Aware po ba tayo sa mga bagay na to? Tulad na nasirang altar noong panahon ni Elijah. Ito po makikita din natin sa buhay natin ngayon. Ang mga sirang altar ay sumisimbolo sa ating pong ugnayan sa Panginoon na napabayaan, iniwan at nakokompromise o kinokompromise. Kapag hinayaan natin yung mga distraction, kasalanan at mga bagay sa mundong ito na maghari sa ating puso, napapabayaan po natin yung ating ugnayan sa Diyos. At sa ganitong paraan, tayo po ay nagiging sirang mga altar. So kung meron man pong higit na kailangan sa panahon natin ngayon, ito po yung muling buhayin ang pagnanasa na bumalik sa presensya ng Diyos. Kailangan nating ibalik yung sigla ng pagsamba, ibalik yung init ng pagsunod, ibalik yung pangunguna ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi masyado na pong abala, masyado na pong busy ang maraming tao sa panahon ngayon na hindi nila napapansin, malayo na sila sa Diyos. Kaya po ang mensaheng ito ay isang pagtawag na muling bumalik, muling ayusin ang nasirang altar. At ang good news po, sabi nga po, God is in the business of restoring brokenness. Hindi ibig sabihin nasira yung altar mo, wala nang pag-asa. Kasi makikita po natin dun sa kwento ni Elijah, muling itinayo yung altar ng Diyos. So ang tanong, how do we repair the broken altar in our lives? Paano nga po ba natin muling itatayo po, yung mga nasira o gumuhong altar ng ating pong buhay pananampalataya? Unang bagay po, recognize the brokenness. Sabi po dun sa verse 30, nagsalita si Elijah sa buong bayan, lumapit kayo sa akin at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Elijah recognized the brokenness of the altar of the Lord. Nung nakita po niya ito, kinilala ni Elijah na nasira talaga. Tunay na nasira, tunay na gumuho yung altar. Ito po ay nagpapakita ng kanyang pagkaunawa na ang mga tao ay lumayo na sa Diyos. Lumayo dun sa utos ng Diyos, dun sa kalooban ng Diyos, na nagdulot po ng pagkasira ng altar. Sa pamamagitan ng pagkilala ni Elijah dun sa nasirang altar, ipinakita po niya yung pangangailangan ng spiritual na pagbabago, spiritual na pagbabalik loob ng tao sa Diyos. Yung nasirang altar ay paalala po na maging maingat ang bawat isa sa atin dun po sa kalalagayan ng ating buhay spiritual at relasyon sa Diyos. It calls us to examine our heart and recognize the areas of spiritual neglect and departure from God's will. Examine natin yung ating pong mga puso. Kamusta lang nga ba yung puso ko sa harapan ng Diyos? Meron bang mga bahagi sa buhay pananampalataya ko na nawawalang bahala ko or ako ay lumalayo dun sa kalooban ng Diyos?
lumalayo dun sa tinig niya. Recognizing the brokenness in our lives, in our relationship with God, is essential step toward spiritual growth and renewal. Hindi ka lalago kung hindi mo aaminin na merong kailangang ayusin sa buhay mo. Nangangailangan ito ng pagkilala dun sa mga area po sa buhay natin na kung saan minsan nating pinabayaan yung ating buhay spiritual. Na hinayaan nating magtagumpay ang kasalanan sa ating mga buhay. Tayo po bilang tao, prone po tayo sa brokenness. Hindi ibig sabihin Kristiyano ka, hindi ka na pwedeng ma-brokenness. O hindi ka na makakaranas ng brokenness. Kasi sa maraming aspeto, lumalabas po yung brokenness. Yung pagkasira pwedeng makita sa ating pong relasyon, sa ating emosyon, kalusugan, at lalong higit sa ating pong buhay spiritual. Pero ganun pa man, sabi nga po yung pag-amin at pagkilala natin na kailangan natin ng Diyos para ayusin yung mga bagay na ito ay daan po para dun sa tunay na paggaling, tunay na restoration. Humility is the key component of acknowledging our need for God's help. Pagpapakumbaba. Ito ay nangangahulugan na kinikilala natin na kailangan natin yung tulong ng Diyos. Humility also involves acknowledging our limitation and the weaknesses, no po? At isurrender yung pride, self-sufficiency sa Diyos, no po? Kasi minsan bakit hindi makakilos ng malaya ang Diyos sa buhay natin? Kasi lagi natin sinasabi, Lord, kaya ko na to. Lord, itabi mo, kayang-kaya ko na to. Pero kung atin pong marirecognize sa ating pong mga buhay na, Lord, hindi ko kaya to nang wala ka. So sabi nga po, mga kapatid, the first step toward restoration is yung pag-amin po na kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Unless we come to the place where we can admit the fact that we are broken dahil dun sa kasalanan, we will never be, or we will never made whole. Diba? Hindi po tayo magiging buo. Hanggat hindi natin inaamin na tayo ay wasak dahil sa kasalanan, hindi tayo magiging buo. Si Elijah po, nung nakita po niya yung altar na gumuho, di po sabi dun sa talata, tinawag niya po yung mga, yung bayang Israel, pinalapit niya. Hindi niya po sinabi na, okay lang yan, guho yung altar, okay lang yan. No po? Hindi po siya nag-pretend na everything was fine. Kundi ipinakita niya dun sa mga Israelita, ito yung gumuhong altar ni Yahweh. Ito yung gumuhong altar ng inyong buhay pananampalataya sa Diyos. Sa mahabang panahon, yung bayang Israel ay tumalikod sa Diyos. They tried to mix worship of God with the worship of idols. Ano po? Naging komportable sila na i-compromise yung faith. Kaya hindi nagkaroon ng tunay na pagbabago. Kasi hindi nila ina-admit na merong kailangang baguhin sa kanila. To repair your altar, you must first honestly look at the state of your heart. Is your passion for God growing or fading? Is your prayer life active or naghihingalo na? Is the Word of God important to you? O may mga bagay ng higit mong pinapahalagahan bukod sa salita ng Diyos? Brokenness happens when we allow sin, distraction, and worldly priorities to take the place that belongs only to God. Kapag hinayaan mo na yung kasalanan, distraction, mga makapundong bagay na pumalit dun sa lugar na dapat ang Diyos lang yung nakaupo,
Asahan mo kapatid, meron talagang brokenness. At nakakalungkot mong katotohanan ngayon, many Christian try to cover up their spiritual dryness. Sa paanong paraan po? Active sa ministry, attending church, doing good works, while inside, the altar is ruined. Ano po sabi nga, yung dating altar na kung saan sumasamba ka sa Diyos, ngayon naging stage na kung saan nagpe-perform ka na lang. Hello? Restoration begins when we stop making excuses and admit, Lord, my altar is broken. Tandaan po natin, walang magiging pagbabago at paglago sa buhay ng taong maraming itinatago. Ulitin ko po. Walang magiging pagbabago o paglago sa buhay ng taong maraming itinatago. Sabi po sa awit 32 verse 3 to 5, noong hindi ko pa ipinagtatapat ang aking mga kasalanan, buong araw akong nanlulumo at nanghihina ang aking katawan. Araw-gabi, hirap na hirap ako dahil sa tindi ng iyong pagdidisiplina sa akin. Nawalan ako ng lakas tulad ng natuyong tubig sa panahon ng tag-araw. Ngunit sa wakas, ipinagtapat ko ang aking mga kasalanan sa iyo. Hindi ko ito itinago pa. Sinabi ko nga sa sarili ko, ipagtatapat ko na ang aking mga kasalanan sa Panginoon at pinatawad ninyo ako. Ang hirap magpatuloy sa buhay kapag marami kang itinatago. Tandaan po natin ito mga kapatid. You can only be restored when you are willing to admit you are broken. Hanggat hindi mo sinasabi, hindi mo inaamin sa Diyos na, Lord, wasak yung altar na meron ako, hindi ka magiging buo. It involves confessing our sin and seeking forgiveness as well as making a commitment to turn away dun po sa kasalanan. Hindi yung inamin mo lang na, Lord, nagkasala ako sa iyo, tapos bukas gawa ulit. Pangalawang bagay po, remember the covenant. Kanina, recognize the brokenness. Pangalawa po, remember the covenant. Verse 31, kumuha siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob, na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Ito pong aksyon na ginawa ni Elijah, ay hindi lang po, basta trip niya lang, ay kukuha nga ako ng 12. Wala lang, gusto ko lang yung number 12. Ano po? It reflects his remembrance of the covenant that God made with the 12 tribes of Israel. Kasama dito yung mga pangako ng pagpapala, proteksyon, at patnubay para po dun sa lipi ni Jacob. O dun sa 12, di ba po? Sabi dito, ito po ay nagsisilbing batayan ng ating pong pagkakailanlan pagkakailanlan po nila bilang piniling bayan ng Diyos. Ito pong tipan na ito na ginawa ng Diyos ay makikita po natin sa lumang tipan. Lalo na po sa Exodus, sa Genesis at Exodus po. At sabi nga po, ito pong pagkuha ni Elijah ng 12 bato, pinapaalala niya po sa mga tao o dun sa bayang Israel, ito yung ugnayan na meron kayo sa Diyos. Ang pagkilalang ito ay nagpapahiwatig ng katapatan ng Diyos sa kanyang bayan, na hindi nagbago si Yahweh, na sa kabila ng kanilang mga pagkukulang at pagkakasala, si Yahweh na natiling tapat sa kanila. Pagpapaalala ni Elijah sa tipan ay nagpapakita po ng kahalagahan ng pagtanggap sa katapatan ng Diyos at sa kasaysayan, sabi nga po, dun sa ugnayang ginawa ng Diyos sa buhay ng tao. It also signifies the call to return to faith and obedience to God na kung saan itinatag niya.
Sa madaling salita, ito pong aksyon ni Elijah ay nagpapaalala po sa atin na kapatid, balik ka na sa Panginoon. It encourages us to reflect on the promise of God, His unchanging nature, and the need to align our life to Him. Doon po ba sa pag-alis ng bayang Israel, pagtalikod nila, umalis din po ba si Yahweh? Tumalikod din po ba si Yahweh? Sa ating po mga buhay, no, may mga pagkakataon po na tayo ay lumalayo doon sa kalooban ng Diyos. Pero never siyang lumayo sa atin. It also involves recognizing our responsibility to live in obedience to God's will. Merong pangako, merong covenant sa pagitan ng Diyos at ng bayang Israel. Pero nakalimutan ng bayang Israel na kailangan nilang mamuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Paalala ito sa atin, no po, yung tipan na ito, na kailangan po nating mamuhay nang naaayon sa nais po at kalooban ng Diyos. Sabi nga po dun sa unang Pedro chapter 2 verse 9 to 10. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bayang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahangahangang kaliwanagan. Verse 10, kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit kayo'y bayang hinirang niya. Noon hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng kanyang habag. As follower of Christ, we are chosen by God. We are called to be a royal priesthood. Sabi nga po na kung saan meron ka ng direct access sa Diyos. We are God's holy nation, set apart, no po, ibinukod para dun sa kanyang natatanging purpose po sa ating mga buhay. Tayo po ay itinuturing na espesyal ng Diyos. Opo. Our ultimate purpose is to declare His name. Ipahayag yung kanyang kahangahangang ginawa. Tandaan po natin na yung identity po natin, your identity is found in your relationship with God. Sino ka ba sa harapan ng Diyos? Sino tayo sa harapan ng Diyos? Tandaan po natin, you cannot rebuild your life if you forgot your foundation. The stones reminds us we are His people and He is our God. Hindi mo maitatayong muli ang altar ng iyong buhay pananampalataya kung hindi mo alam kung sino yung pundasyon mo. Pangatlong bagay po, rebuild the altar intentionally. Sabi po sa verse 32 to 33a, ang mga bato'y ginawa niyang altar para kay Yahweh. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na maaaring maglaman ng 2 balding tubig. Isinalasan niya ang mga kahoy, kinatay ang toro, at ipinatong sa kahoy. Si Elijah po, itinayo po niyang muli yung altar ni Yahweh, gamit yung 12 bato. Na sabi ko kanina, sumisimbolo dun sa 12 lipi. Pinaligiran niya ito ng kanal, inayos yung kahoy, kinatay yung toro, pinatong dito yung hain. Tapos inutusan po niya yung mga tao na kumuha kayo ng tubig. No? Buhusan niyo ng tubig yung handog. Yung kahoy, di ba? 3 beses. Hanggang sabi nga doon sa talata, umapaw na po yung tubig doon sa kanal. He set the stage for a miraculous display of God's power. Inihanda po ni Elijah yung altar na kung saan ipapakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Makikita po natin dito sa talatang ito na si Elijah po, nag-effort po siya para i-build muli yung altar. Hindi siya, okay na yung altar, hain na tayo.
Kundi sabi nga po, yung effort niya para i-rebuild yung altar, i-restore, sabi nga po yung pagpapractice kung paano maghain or maghandog. Ito po ay nagpapakita po ng, sabi nga yung pagbaba ng Diyos, po, yung pagkilos niya, yung altar at ang handog ay dapat ihanda bago punuin ng Diyos yung presensya niya sa atin. Minsan we ask, Lord, gusto ko po ng power mula sa iyo. Lord, puspusin mo po ako. Pero ang tanong, kamusta po yung mga altar ng buhay natin? Nakahanda na ba? Baka yung altar na meron tayo, wasak. Baka yung altar na meron tayo, pagguho na. At tulad po ni Elijah, kung paano niya pong maingat na iniayos yung altar, iniayos yung handog bago siya tumawag sa Diyos, nawa po tayo din po, we must take intentional step para po i-align muli yung ating pong buhay sa Diyos. Bago tayo mag-pray na, Lord, i-empower mo po ako, evaluate po muna natin yung ating mga altar. Ayusin po muna natin ito. Upang sa ating pong pagtawag sa Diyos, ang Diyos po laging handang tumugon. Ang tanong, handa na rin ba yung altar ng buhay natin? Sa atin pong modern context ngayon, lahat po tayo nakakaranas ng mga challenges. At maaaring ito po ay nagiging hadlang para po magkaroon tayo ng malayang connection sa Diyos. So sabi nga po, ang mga kasalanan, distraction, yung business, yung pressure araw-araw sa buhay natin ay maaaring pong lumilikha ng pader sa pagitan natin at ng Diyos. Pero tulad ni Elijah, kung paanong isa-isa siyang kumuha ng mga bato, kung paanong isa-isa niyang inayos yung mga batong ito at ginawang altar, kung paano niyang isa-isang inayos yung kahoy, kinatay yung toro at ipinatong dun sa altar, nawa din tayo din po. Magkaroon tayo ng intentional na pagkilos. Sabi nga po, di ba, dun sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, yung ating buhay ay ialay natin bilang buhay. Di ba po yung ating sarili, ialay natin bilang buhay na handog. So ang tanong, yung ating pong mga altar ay kamusta na? Are you willing to take step to restore your spiritual connection to God? Minsan po ang hirap po sa atin, nakikita natin na, Lord, nanghihina ako. Lord, yung prayer life ko po, aandap-andap na. Lord, yung devotion ko po, tinatamad na po ako. Eh, anong ginagawa mo? Nagtitake ka ba ng step? O sinasabi mo lang, tapos wala na? Nawa po, every time na sinasabi natin o nare-recognize natin na, Lord, yung prayer life ko nanghihina, eh di mag-pray ka na mag-pray. I-practice mo muli. Lord, tinatamad na akong magbasa. Eh di magbasa ka ulit. Ibalik mo yung dating ikaw na mainit sa pananampalataya. May mga bagay, tao, personal na plano, personal na kagustuhan, kasalanan, maling naisin, maling ugnayan na dapat mong bitawan. Ang tanong, handa ka ba? Tandaan po natin ito. You cannot rebuild a broken altar with good intention alone. It takes intentional action, hard work, and wholehearted devotion. Hindi pa pwedeng gusto ko lang, Lord, gusto ko pong muling itayo yung altar, tapos wala kang ginagawa. Take time to reflect on your own spiritual journey. Consider what steps you can take to intentionally restore your connection with God. You must be willing na alisin, bitawan, talikuran yung mga bagay, kasalanan na ginagawa mo ng patago. And place every stone back in its proper place. Unti-unti mong ibalik ulit yung mga bato dun sa altar na meron ka.
Restoration does not happen while you are lazy or indifferent. If you want your relationship with God back, you must be willing to work for it. Gusto po ba nating bumalik yung dating init ng ating pananampalataya? Ay, wala na. Mukhang nakatulog na. Gusto po ba natin na yung, di ba po kung atin pong iisipin muli, yung unang araw na tinanggap mo si Jesus, yung init ng pananampalatayang meron ka dati, maaaring masabi ng ilan sa atin o masabi ng karamihan sa atin, parang hindi na ako ganun kainit before. Yung fire ng faith ko before, parang unting-unting nangihina. Kung gusto po nating bumalik yung dating tayo, dun sa pananampalataya natin sa Panginoon, be willing to work for it. Magbasa ng Biblia, mag-pray, dumalo sa mga gawain. Ikaw mismo i-encourage mo yung sarili mo. Opo. At huling bagay po na nais ko pong ibahagi sa inyo sa umagang ito. Request for God's intervention. Sabi po sa verse 36 to 37, ng ikatlo na ng hapon, siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harapan ng altar at nanalangin, Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel. At ako ay inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. 37, pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Dito po, makikita po natin na naihanda na ni Elijah yung altar. Meron ng hain. Saka po siya tumawag sa Diyos. Siya'y nanalangin na sana'y ipakita ng Diyos yung kanyang sarili bilang totoong Diyos at baguhin ang puso ng mga tao patungo sa Kanya. Sumagot ang Diyos sa panalangin ni Elias sa pamamagitan ng apoy. Hindi lang yung hain yung nasunog. Yung kahoy, yung bato, even yung tubig dun sa kanal na tuyo. Tumugon po ang Diyos dun sa panalangin ni Elijah. Sabi dun sa verse 38 to 39, noon di nagpababa ng apoy si Yahweh, tinupok ang handog, ang kahoy, ang mga bato, at lupa sa paligid. Ito po ay nagpapakita na saan mang merong itinayong altar, ang Diyos po kayang kumilos. Handang kumilos, handang tumugon. At sa atin po mga buhay, ito po ay nagre-represent na kapag inaayos po natin yung ating pong mga altar sa pamamagitan ng pagtalikod sa mga kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos, we create an altar na kung saan kayang magpababa ng Diyos ng apoy. Yung manifestation ng presensya ng Diyos at kapangyarihan niya, maaari nating maranasan sa maraming kaparaanan po. Experience yung peace, yung joy, yung love, yung maranasan mo yung guidance ng Diyos, yung strength, masaksihan yung himalang gagawin niya sa buhay mo. At mangyayari lang po ito kung atin pong hihingin yung pagkilos ng Diyos sa ating pong mga buhay. Meron kang altar, nakaredy nga yung handog, hindi mo naman hiningi yung tulong ng Diyos sa buhay mo, wala din. Ang Diyos ay laging handang punuin tayo ng kanyang presensya at kapangyarihan. Kapag tayo po ay nagpapakumbaba at buong pusong naghahanap sa Kanya. Seeking God earnestly and humbling ourselves before Him, ito po ay nangangahulugan na kailangan po nating maging mapagpakumbaba sa harapan Niya. Alisin anuman yung pagmamataas, tulad po ng pagbagsak ng apoy ng Panginoon
at pagkasunog ng hain na inayos po ni Elijah dun sa altar, ang Diyos po handang tumugon sa atin. Ang tanong, handa na po ba tayo para dun sa tugon ng Diyos sa atin? God is ready to fill us with His presence and power. So tandaan po natin, we can build the altar, yet only God can send the fire. It is our responsibility to prepare. Maghanda ka, ihanda mo, hindi lang yung mga gagawin. Ihanda mo, una yung puso mo, yung buhay mo sa harapan ng Diyos. But it is God's sovereign work to manifest His power. Pwede nating ayusin yung ating mga schedule. Alisin yung mga kasalanan, talikuran ng mga ito. Pwede tayong bumalik sa dating tayo. Gawin muli yung mga ginagawa natin before. But without the presence and power of God, yung altar po natin magiging altar lang. The altar is just a pile of stone. Baliwala. Yung purpose po ng altar, hindi lang po para itayo. But to be a place where God meets us and where His fire falls. Hindi lang po basta sinabi ng Diyos na, magtayo ka ng altar mo. Okay na yan. Hindi. Meron pong purpose kung bakit nais ng Diyos na meron tayong altar. Kasi dito niya tayo kakatagpuin. Napakasimple lang po ng prayer ni Elijah. Ni hindi siya gumamit ng mga mabubulaklak na salita. Ang prayer lang niya, he prayed for God's glory and for the people's heart to be turned back. Lord, patunayan mo sa kanila na ikaw yung totoong Diyos at panumbalikin mo sila. Yan po. The true restoration ends in prayer. It ends with us crying out to God and asking Him to take His rightful place in our life once again. Ang totoong restoration, natatapos po siya dun sa pananalangin. Yung makikita mo yung sarili mo na nakaluhod sa harapan ng Diyos, umiiyak at tumatawag, Lord, kailangan kita. Hindi ko kayang gawin ito ng sarili ko lang. Bilang conclusion po, the broken altar represents a broken relationship with God. But the good news is, broken altars can be repaired. No po? So paano? Paano natin maisaayos muli yung altar? Una, recognize the brokenness. Remember the covenant. Rebuild intentionally. At yung huli po, request His intervention. Time to reflect. Ano ang mga nasirang altar sa iyong buhay, pananampalataya, na kailangang muling itayo? Tandaan po natin mga kapatid, the condition of your altar reflects the condition of your relationship with God. Kamusta na nga po ba yung ating mga altar? Kaya po sa umagang ito, ang hamon po ng salita ng Diyos sa atin, Unida Christian Church sa Lawag, stop hiding your broken altar. Start repairing your altar. Kasi sabi nga po, restoration begins when you stop pretending and start rebuilding. Kung nare-recognize po natin sa umagang ito na yung altar po ng ating buhay ay maaaring wasak, gumuho na, at yung ating pong relasyon sa Diyos ay maaaring nanghihina na. Maaaring napabayaan na po natin. At tayo po ay nagde-desire na ma-restore ito. Kapatid, dyan sa kinauupuan mo ngayon, yung buko ka at manalangin. I-take po natin yung opportunity na ito na lumapit sa Panginoon. Aminin sa Kanya yung tunay na kalagayan ng ating puso, kalagayan ng ating altar, at kung may mga bagay na humahadlang upang makapamuhay tayo sa kalooban ng Diyos, aminin po natin sa Kanya. Isuko natin sa Kanya. Alalahanin natin yung covenant ng Lord sa atin. Alalahanin natin yung tunay nating katatayuan sa harapan Niya. Alalahanin mong Siya ang Diyos
at iyong ama. Magdesisyon kang humakbang na naayon sa kalooban niya, bitawan at talikuran ng mga kasalanang umaalipin sa iyo. At higit sa lahat, hingin mo yung tulong ng Diyos para kumilos siya sa buhay mo ng malaya. Hingin mo sa Diyos na hawakan niya yung buhay mo. Sabihin mo sa Kanya ngayon, Lord, kailangan kita. Lord, malaya kang kumilos sa buhay ko. Lord, pag-alabin mong muli yung apoy ng aking pananampalataya, Lord, turuan mo po ako. Kahit masakit, ituwid mo po ako. Tayo pa'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa katotohanan na ang buhay po namin, ang kalalagayan ng aming mga altar, kalalagayan ng aming mga puso, ay kita mo. Batid mo, Panginoon. Maaring sa panlabas na katayuan, maaring isipin ng aming kapwa, kami po ay malakas. Kami po ay on fire. Pero ikaw, Panginoon, kita mo yung tunay na kalalagayan namin sa harapan mo. Wala kami maitatago, Panginoon. Lord, alam mo kung sino sa amin sa umagang ito yung bumagsak na yung altar ng aming buhay pananampalataya. Maaaring dala ng mga pagsubok, problema ng buhay, Panginoon. Pero Lord, salamat po sa katotohanan na hindi walang pag-asa, Panginoon. Meron pang pag-asa. Dahil ang kahit na ang bumagsak o gumuhong altar ay kayang muling itayo sa tulong at biyaya mo. Lord, una sa lahat, turuan mo po kami na aminin sa aming mga sarili, aminin sa iyo na kami po ay broken, na merong pagkawasak, merong pagkabigo sa aming pong mga buhay, na nangangailangan ng tulong mo, Panginoon. Huwag naming itago, huwag kami magpretend na okay lang ang lahat. Lord, turuan mo po kami. Muli mo pong ipaalala sa amin yung covenant na ginawa mo sa amin, Panginoon. Ikaw yung aming Diyos, ikaw yung aming Ama. Ayaw mo na kami po ay lumayo sa iyo, Panginoon, ng tuluyan. Kaya naman, Ama, kung kinakailangan mo po kaming hilahin pabalik sa iyo, Lord, hilahin mo po kami. Kung meron po kaming kailangang bitawan, mga bagay, tao, personal na naisin, Panginoon, kasalanan na umaalipin po sa amin, Lord, palayain mo po kami. Kung may mga bagay na nakakompromise, Panginoon, sa aming pong buhay pananampalataya, Lord, basagin mo ito. At muli mo pong itayo yung aming pong mga altar ng pananampalataya dun sa pundasyon na kung sino yung Diyos na aming kinikilala. Ama, salamat po dahil alam namin ang katotohanan na pwede kaming bumalik sa iyo. At ikaw po ay malayang at handa lagi na tanggapin kami, Panginoon. Lord, hinihiling po namin sa umagang ito na muli mo po kaming gawing buo sa harapan mo. Na yung mga altar na nasira, altar na nanghihina, muli mo pong ipatatag, Panginoon. Muli mo pong palakasin, muli mo pong itayo, Panginoon, sa pundasyon ng aming Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa sa atin.
sino man po ang nagdaos ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, may nais na ipagpasalamat sa Panginoon, tinugon ng panalangin at may nais na ipanalangin sa Panginoon, inaanyahan po sa dakong unahan upang tumanggap ng basbas. Ayan. Maligayang pananambahan po sa bawat isa. Ayan. Ang lupon ng paaralang lingguhan ay nakikiisa po sa pagkilala at pagbati sa mga mag-aaral na nagsipagtapos sa taong 2025 to 2026, maging ang mga mag-aaral na mayroong natatanging karangalan. Kasabay ng ating pagbati ang pagkilala sa hirap, sakripisyo at panahon na inilaan ng mga mag-aaral at ng kanilang mga magulang o guardian para sila ay maipadala sa paaralan. Gayon din ang pagkilala sa kabutihan ng Panginoon na siyang nagbigay ng karunungan at ang lahat ng karangalan at pagtatagumpay ay nagmula sa ating Panginoon. Para po sa pagtawag, uunahing tawagin ang antas o lebel, kasunod ang pagtawag sa pangalan ng mga mag-aaral. Hindi na po mababanggit ng isa-isa ang mga karangalan ng mga mag-aaral, ngunit ito po ay naka-flash sa screen. Para po sa pagtawag. Para sa ating Kinder 1 or Daycare, Johan Eros R. Alba, Ania Scarlett P. Bayongan, Mia Rain S. Calitis, Alia Candes Liano,
Dimitri T. Magora. John Paulo Peralta. Samantha Kayla Rain E. Trujante. Zailene Faye A. Sevilla. Nico Robin P. Liam P. Minaldo. Jerome Andre T. Paredes. Johan B. Paredes. Aidan Jalio A. Alcaraz. Serafina P. Anonuevo. Juan Miguel de la Cruz. Ilumi Fraga. Damien Genesis T. Magora. Lynn Alexa L. Rivera. Zed Liven P. Porazo. Buddy Gabriel A. Sevilla. Hannah Grace E. Teodoro. Nami Reese T. Janea Venus P. Altejeros. Clay Anthony P. Coloma. Silent Sky de la Peña. Jibea A. Fraga. Leslie Ann A. Habon. Jessiquiel Pablo. Dan Jeyus O. Pakinggan. Rain Carly S. Pilyanina. Karel Dion Gijon T. Seriano. Para sa grade 3, Kristen Avery Alvarado. Sean Matthew S. Calitis. Ezekiel J. Cars Ocho. Brent Jacob P. Pacifico. Leandre Jas P. Santiago. Kaling Gadiela Servida. Ray Jaziel Alcara. Jairo Asher P. Astobesa. John Kaiji Q. Paredes. Alfel Lira P. Alcaraz. Mary Sabrina D. Eusebio. John Daniel A. Abatay. Eshban Lejon P. Alcaraz. Art Daniel P. Bayongan. Para po sa Junior High School, SJ Lejan P. Alcaraz, Nika Arabel J. Basto, Dan Jared P. Pakinggan, Kian Jojit D. Paredes, Carlo Dion T. Serrano, Sean Caleb M. Jarel, Daijiro P. Paredes,
Tristan Jimuel D. Satinin. Para naman po sa Senior High School, Jade Rain P. Habon, Samantha Andrea R. Lara, Harvey James P. Manesca, Maria Ashley P. Astovesa, Elmer Clyde Balindan, Leo Isaac J. Carsocho, Lorraine D. De la Cruz, Gwyneth A. Fraga, Kenisha J. Jiang, Rainiel P. Niegas, Lance Rafael D. Nueva, at Sam Michael L. Corazo. Para naman po sa college, Almina Keith Alimen, Zion Joyce Deloy, Jewel Rose P. Habon, at sa huling antas po o pagkilala ang board passers, Bea Maris P. Gayamo, Kay Andre D. Paredes, at Neil Christopher V. Paredes. Congratulations pong muli sa lahat ng mag-aaral, maging ang mga magulang na naririto. Nais ko rin pong basahin para sa mga mag-aaral ang Kawikaan 16 verse 3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. Para sa pagtatapos po, tinatawagan po ang ating pastor para po ipanalangin ang mga mag-aaral po. Tayo na lang po ang lahat. Ang mga manggagawa po. Let us extend our hands sa ating mga achievers, completers, tsaka movers. Napaka-blessed ng ating gawain ng Panginoon dahil nakikita natin yung mga future na siyang magiging instrumento ng Panginoon sa hinaharap ng ating bansa. Hallelujah. Father, we thank you. We bless you for these young minds, young people, the achievers, the completers, Panginoon, the movers, O God. At ganoon din, Panginoon, ang aming mga professionals na kung saan ay naririto ay nagpapakita, Panginoon, ng iyong wisdom na siyang nagabay po, Panginoon, sa kanila. At ganoon din sa mga magulang, Panginoon, na nagtiyaga at nagpursige, nagsakripisyo, Panginoon, na nalangin at patuloy, O Diyos, na umasa sa iyong mga pangako. Naririto ang kanilang mga anak, Panginoon, ang aming mga anak, O Diyos, na kung saan ay nagpapakita, O Diyos, ng karangalang galing sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang buhay nila, Panginoon, mula sa mga bata, mga kindergarten, Lord God, na aming pong kasama, Panginoon. They are the future of this church. They are the future of our generation, Panginoon, sa darating. Sa oras na ito, anuman, Panginoon, ang mga naisin ng kanilang puso, Panginoon, I pray that they may be aligned, O Lord God, according to your perfect will, O Lord. At gabayan mo sila, Panginoon. At hayaan mo, Ama, ang kaharian mo, O Diyos, sa pamamagitan ng mga batang ito, Panginoon, ay mag-expand, spread out through our society, Panginoon, na kung saan they will excel, Lord God, more and more, Lord God. At sila, Panginoon, ay iyo, Panginoon, ilalagay sa mga matataas na antas, Panginoon. Hindi mo sila ilalagay sa likod, Panginoon, kundi sa harapan, Panginoon, upang ipatuloy, O Diyos, ang iyong kaluwalhatian ay mahayag, Panginoon. At gamitin mo sila bilang liwanag at asin, Panginoon, sa mga lugar
kung saan sila, Panginoon, ay iyong dinadala, Panginoon. At inihiling ko po, Diyos, ang pagpapala sa kanilang buhay. Lingapon mo sila, Panginoon, sa mga oras dito. Ang pagpapala at kapayapaan mo, Panginoon, ay patuloy nilang maranasan mula, Panginoon, sa iyong masaganang pagpapala at mga tapat na pangako, Panginoon, sa kanilang buhay, O Diyos. Dalangin ko kung paanong sa kanilang mga magulang ay tinanggap nila ang iyong mga pangako, ipinapasa namin, Panginoon, sa kanila ang iyong mga pangakong buhay, Panginoon, ng pagtatagumpay, ng pananagana, ng pangunguna, Panginoon, pagiging matatag, maunlad at malago, aming Ama. Lord, bless the works of their hands, O Lord God. Pagpatuloy mong pagpalain, Panginoon, ang bawat papatungan ng kanilang mga kamay. Magmumultiply, their lives will be productive, Panginoon. At walang anumang kabiguan, Panginoon, ang lulupig, Panginoon, sa kanilang mga pangarap sapagkat ikaw ang nagpala ng kanilang buhay. And I decree and declare right now, Lord, favor upon favor, grace upon grace, goodness upon goodness upon their lives, O God. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Congratulations po ulit sa atin mga bata. Maging sa mga parents mo, congratulations. Para po sa ating balita at pahayag, isang maligayang araw ng pagsamba sa ating pong lahat. Muli po, palakpakin po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay magsama-sama dito sa ating iglesia sa darating na May 27, Miyerkules, para po sa ating midweek prayer meeting. Ito po ay gaganapin sa 7:00 ng gabi. Ang ating tagapagsalita ay ang ating kapatid na Jenny Tubale. Tayo po ay magkakaroon ng special offering sa susunod na linggo, May 31, 2026, para po sa ating mag-aaral ng Cavite 2 District. Atin pong ihanda ang ating kaloob. Ito po yon sa ating sobre at ito po ay ating ilalagay sa ikalawang sobre. Ito po yun kaloob ko. Tayo po ay magkakaroon ng 24-hour prayer chain sa darating na June 11, 6 p.m. hanggang June 12 ng 6 p.m. din po dito sa ating iglesia. Sa lahat po na nagnanais na makibahagi, lumapit lamang po sa ating kapatid na Lisa Remulla. Patuloy po ang ating paanyaya sa ating nalalapit na pagdiriwang sa ika-71 anibersaryo ng pagkakatatag ng ating minamahal na iglesia dito sa Salawag. Ito po ay gaganapin sa darating na June 21, 2026. Ang ating pong tagapagsalita ay si Obispo Edgardo Marquez. Tayo po ay sama-samang mananambahan sa nasabing araw sa
8:30 ng umaga, 8:30 po. At magkakaroon din po tayo ng fellowship bilang isang iglesia pagkatapos nito. Inaanyayahan po ang lahat na magsuot ng kulay berde, kayumanggi o puti sa nasabing araw at inihikayat din po ang bawat isa na magdala ng komportableng pamalit para sa ating fellowship. Naway makasama po namin kayo sa makabuluhang pagdiriwang na ito. Paalala po, wala po tayong adult Sunday school pagkatapos po ng ating pananambahan. Maraming salamat po at patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos. Marami pong salamat, aming Ama, na Ikaw, O Diyos, ang siyang muling nagre-restore ng lahat ng mga bagay na nasira sa aming buhay, even, Lord, our broken relationship. Thank you, Father, for allowing us to repair it, and as we call upon your name, you are ready to give us a new beginning, Father God. Sa aming pasamantalang pag-iwahiwalay, Panginoon, hayaan mo po, Diyos, ang iyong pagpapala, buhay at kalakasan ay taglayin ng bawat isa sa panambahang ito, aming Ama. Maging ng aming pong mga kapatiran doon po sa aming pong live streaming, pagpalain at abutin mo ang kanilang mga pangangailangan at tatanggapin nila ang biyaya at pagpapala mo, Panginoon. Kung paano kaming pinagpala sa lugar na ito, ang bawat isa ay dadalhin namin ng mga pagpapala sa aming pong mga mahal sa buhay at sa mga lugar na aming pupuntahan sa buong sanglinggong ito, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, ang pag-ibig ng ating Ama at ang biyaya ng ating Panginoong Kristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyo nawa ngayon magpakailanpaman. Amen.